Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. 12 taon ang pagitan ng edad namin ni Kuya, pero magkaiba ang aming ama. Sa kasamaang palad, ang parehong lalaking nakabuntis sa aming ina ay pareho nilang inabandona si Mama. Kaya si Mama lamang ang nagsikap na palakihin kaming dalawa ni Kuya. Kahit na lalaki si Kuya, siya ang nag-alaga sa akin. Nagturo ng mga takdang aralin, mga gawaing bahay, na daig pa ang isang babae. Marunong din siyang magtirintas at siya ang madalas mag-ayos ng aking buhok. Madalas kaming dalawa lang sa bahay dahil si Mama ay nagtatrabaho sa umaga at gabi na akong dumarating. At pagdating sa bahay ni Mama, labis naman siyang pagod. Isang beses, naalala ko nung gusto kong bumili ng manika nung nasa mall kami. Hindi ako binilhan ni Mama at umiyak ako. Pagdating namin sa bahay, nagmukmuk ako. Ilang beses kong tinanong si Mama na bilhan niya ako ng manika, pero tumanggi siya dahil kailangan daw namin magtipid para sa mga iba pang gastusin. Nung kinagabihan, nakita ko si Kuya na gumupit ng manika na gawa sa karton ng gatas at ibinigay sa akin. Hindi man katulad ng manika na nakita ko sa mall, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napangiti ako ni Kuya at tuwang-tuwa sa manikang ginawa niya. Subalit nung ako ay 6 na taong gulang, si Mama ay nagkaroon ng sakit sa kidney at ilang buwan lang ang itinagal niya at tuluyan na kami ni Kuya na naulila. Kasalukuyan si Kuya na nag-aaral sa pampublikong kolehiyo nung yumao si Mama. Pansamantala kaming tumira sa bahay ng aming tiyahin para makatipid kami sa bayad sa upa. Pero nagbibigay kami ng pandagdag para pambili ng pagkain. Nakita kong mas nahirapan si Kuya, kaya naman pinag-igihan ko din sa pag-aaral dahil sabi ni Kuya, edukasyon lamang ang magiging daan para gumaan o umangat ang aming buhay. Nung nawala si Mama, bibihira ko na lang makita si Kuya. Kung wala siya sa trabaho, siya naman ay nasa eskwelahan. Hindi ko maiwasang malungkot dahil hindi na katulad kami ng dati. Wala na ding nagtuturo sa akin ng mga takdang aralin, kaya naman sinikap kong intindihin at sikaping maunawaan ang mga pinag-aralan ko sa eskwelahan. Nung nakatapos si Kuya at maswerteng natanggap sa munisipyo, dito na din kami nagsimulang bumukod ni Kuya sa maliit na apartment malapit sa pinapasukan niya at ako naman ay lumipat sa malapit na paaralan. Makalipas lamang ang ilang mga buwan, may nakilala si Kuya na isang dalaga. Ang pangalan niya ay Maricel. Natuwa ako kay Kuya nung sinabi niya sa akin na meron siyang napupusuang babae. Sa tingin ko, napapanahon na para naman maglaan siya ng panahon para sa sarili niya. Pero hindi ko maiwasang mag-alala dahil batid kong mahati na ang oras niya sa trabaho, sa kanyang nililigawan at sa akin. Subalit, nagkamali ako dahil sa pagpunta nila sa mall, sa panunood nila ng sine at pagkain sa labas kasama nila ako. Natuwa at nalungkot ako dahil alam kong ayaw ni Kuya na sumagi sa isip ko na pinabayaan na niya ako. Pero sabi ni Kuya, mas maganda sa una pa lang alam na ni Maricel tungkol sa aming magkapatid at mga responsibilidad niya. Naalala ko yung ngiti sa mga mata ni Kuya nung pumayag si Maricel na makilala ako at manligaw sa kanya. Nung una ko siyang nakita, para akong nakakita ng tunay na manika. Ang kinis ng kanyang muka. Makintab at matingkad na itim ang kanyang buhok. Maganda ang ngiti at malambing din ang kanyang boses. Simula pa lang na nakilala ko siya, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko sa kanya. Napakabait niya din sa akin, maging kay Kuya. Wala siyang reklamo sa tuwing kasama ako sa mga date nila. At nagbiro pa siya na pakiramdam niya, dalawa ang naliligaw sa kanya. Mula sa pagiging magkasintahan hanggang sila ay kinasal, hindi nila ipinaramdam sa akin ang pagkailang bagkus mas lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Simpleng salo-salo, pero sa tingin ko, siya ang pinakamagandang bride na nakita ko sa buong mundo. Kahit pa nung sila ay magkasintahan pa lang ni Kuya, si Ate Maricel na ang tumayo kong pangalawang ina. Naalala ko nung unang beses akong dinatnan ng buwanang dalaw, napasigaw ako at akala ko meron akong sakit kasi dinudugo ako. At ang sakit-sakit din ng puson ko. Umiiyak kong sinabi ito kay Ate Maricel,
Bigla siyang natawa dahil mali ako ng iniisip at sinabing ako ay nagdadalaga na. Itinuro niya sa akin ang tamang paglagay ng napkin at kapag sumasakit ang puson ko, uminom lamang daw ako ng maligamgam na tubig at kapag sobrang sakit naman, inuman ko ito ng pain reliever na gamot. At iwasan munang uminom o kumain ng malalamig na pagkain o inumin habang meron akong buwanang dalaw. Ang laking tulong ni Ate Maricel, lalo na nung ako ay nagdadalaga. Kaya naman labis ang aking pasasalamat sa lahat ng mga turo niya, sa mga tulong niya sa akin, sa pagiging nanay niya. Gaya ng mga meeting sa eskwelahan, mga kakikayan, mga porma, at higit sa lahat sa tuwing ako ay aakyat ng entablado para sabitan ng medalya, nandoon din siya. Kaya pakiramdam ko, para kaming isang buong pamilya. Lumipas ang ilang mga taon bago sila nagkaanak ni Kuya. At ako ay nasa high school na nung mga panahong iyon. Hindi man nila aminin pero batid kong isa ako sa mga dahilan kung bakit nila ipinagpaliban muna ang pagkakaroon ng anak. Sa mga taong wala pa akong pamangkin, talagang ipinaramdam nila sa akin ang kanilang nag-uumapaw na pagmamahal. Kaya naman nung nalaman ko na nagdadalang tao si ate, labis ang aking kaligayahan. Hindi na nila ako kailangang utusan pa dahil palagi akong nakadikit sa aking pamangkin noong oras na siya ay ipinanganak. Hanggang sa nasundan pa ito ng isa. Batid kong lumalaki din ang gastos nila. Kaya naman nung isang hapunan, nakangiti kong sinabi na, "Ate, Kuya, pag nakatapos ako ng high school, maghahanap po ako ng trabaho. Gusto ko pong makatulong sa pamilya natin, lalo na maliliit pa ang mga pamangkin ko. Mas madaming gastusin kaya naman nais kong tumulong." Pero yung mukha ni Ate Maricel ay biglang nagkasalubong ang kilay. Hindi ako papayag, sayangin mo ang talino mo sa mano-manong trabaho. Nakapagdesisyon na kami ng kuya mo, mag-aaral ka ng kolehiyo. Sagot niya, "Pero ate, gusto ko pong makatulong." Maikli kong sagot, "Nakakatulong ka naman sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga pamangkin mo. At isa pa, wala kang magandang trabahong makukuha kapag high school lang ang tinapos mo. Kaya huwag ka nang manlaban, mag-aral ka, iyan ang pangarap namin sa'yo ng kuya mo." Wika ni ate habang hawak niya ang kamay ko. "Makinig ka sa ate mo, Iris. Isa pa, yan din ang nais sa'yo ni mama." Dagdag naman ni kuya. "Pwede ka naman bumawi kapag nagtagumpay ka na. Huwag mong isipin ang mga gastusin. Mapaparaanan namin yan." Sambit muli ni ate. Hindi na ako nakipagtalo pa, kaya naman sinikap kong makakuha ng scholarship o makasama sa Dean's List para mabawasan ang halaga ng matrikula na kanilang babayaran. Sa ganitong paraan, alam kong makakatulong ako. At sa awa ng Diyos, ako ay isa sa napabilang sa iskolar ng bayan. Nakatulong ang mga matataas kong grado mula pa noong ako ay elementarya na napanatili ko ito hanggang sekundarya. Nagtapos ako ng kursong Chemical Engineer at naghanda sa pagsusulit para magkaroon ako ng lisensya sa propesyong napili ko. Sinuportahan din nila ate at kuya ang review center upang makatulong sa pagre-review at paghahanda sa pagsusulit. Kaya naman sa bawat araw na nagdaan, sila ang nagbibigay sa akin ng motibasyon na pag-igihan ang lahat ng bagay na mga ginagawa ko dahil hindi ko maatim na makadama sila ng pagkadismaya. Iyon ang pinakaayokong maramdaman nila. Dala ng dalangin at pagbubunot ng kilay, ako ay nakapasa at nakapasok din ako sa isa sa malaking kumpanya ng tubig na nagsusupply sa buong Metro Manila. Isa na itong hakbang para matulungan ko naman sina ate at kuya. Gaya ng karamihan, nung unang sahod, inilibre ko lahat ang aking pamilya sa isang restaurant. Nakakaabot-abot na din ako ng panggastos sa bahay, nakakabili ng pagkain at iba pa. Palagi ko din binibilhan ng mga pasalubong ang mga pamangkin ko sa tuwing ako ay nagpupunta sa mall. Isang araw, dumalo ako sa isang birthday party ng kaibigan ko sa kolehiyo at dito may nakilala akong isang binata, isa ding dumalo sa nasabing kaarawan. Dito ko lang napagtanto na iyon ang first time kong magkaroon ng kadate dahil hindi naman ito ang prioridad ko noon. Nung unang kita namin, masasabi kong kami ay nag-click. Mula sa hilig, mga paboritong palabas sa pelikula, mga paboritong pagkain na tila ba pakiramdam ko noon, kami ay itinadhana.
Kaya naman nung inaya niya akong makipag-date, agad akong sumang-ayon. Sa mga panahong lumipas na nakilala ko ang binata, malambing, mabait, magalang at may itsura. Halata mo din sa pananamit at kilos niya na siya ay galing sa may kayang pamilya. Hanggang sa kami ay naging opisyal na magkasintahan. Ipinakilala ko din siya kila ate at kuya at wala akong itinago sa kanya na alam niya ang buong kwento ng buhay ko. Matapos lamang ang halos 2 taon naming magkarelasyon, siya ay nag-propose sa akin. Iris, gusto ko sa pagsapit ng gabi, ikaw ang kasama ko sa pagkain ng hapunan, sa panonood ng TV sa sala at katabi sa pagtulog. Nais kong bumuo ng pamilya kasama ka. Nais kong hingin ang iyong kamay para tayo ay magsama habang buhay. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Wika niya. Hindi ko ikakaila na labis akong kinilig nung marinig ko ang mga katagang iyon. Na tila ba ang buhay ko ay parang nasa fairy tale at natagpuan ko ang prinsipeng nakalaan sa akin. At syempre, hindi ko siya binigo at ako ay sumagot ng oo. Subalit ang akala kong happy ending ay madaling nawasak nung parehong nagkita ang mga magulang namin. Nakasama ko sina ate at kuya sa isang hapunan kasama ang kanyang mga magulang upang ipagdiwang ang dapat sanang masayang araw para sa aming lahat. Nag-set kami ng isang dinner para magkita ang aming mga pamilya. Nung dumating sila, nagbatian kami at masayang nagsasalo-salo hanggang sa nagsalita ang nanay ng aking fiancé. Nagkwento siya ng lahat ng mga karanasan niya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Mga ilang gabing pagpupuyat, lalo na kapag ito ay may sakit. Habang ako ay nakikinig, hindi ko mapigilan na sumang-ayon dahil batid kong ganoon naman ang mga ginagawa ng isang magulang. At nung matapos siyang magbahagi ng kanyang mga karanasan bilang isang ina, humarap siya sa akin at, "Di ba Iris, sumasang-ayon ka ba na ako ay isang huwarang ina?" Sambit niya at saka ngumisi. At alam kong napakahirap para sa'yo na lumaki na wala sa tabi ang iyong ina. Ni hindi mo man lang naranasan ang kanyang haplos, pagmamahal o yakap. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa dahil lumaki kayong magkapatid na walang ina, lalong-lalo ka na Iris. Nakakaawa ang iyong kalagayan. Dagdag niyang sabi. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng dismaya at galit. Dismaya dahil hindi ko akalaing masasabi niya ang bagay na iyon sa harap ni na ate at kuya. Galit dahil lumalabas na kinakaawaan niya ako. Napakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ako ay isang pulubing labis na nagmamakaawa upang makakuha ng limos. Pero hindi ako umimik at pinatapos ko siya sa nais niyang sabihin. Pero ngayon, hindi mo na kailangan makaramdam ng inggit sa iba at huwag kang mag-alala. Dahil nais kong gampanan ang pagiging ina sa'yo, na isang inang hindi mo man lang kahit kailan naranasan. Nakakaawa ka naman. Labis-labis akong naawa. Sambit niya at sabay ngumisi ng bahagya ng pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ginawa niya akong katawa-tawa. Sa katunayan, kaming lahat ng pamilya ko. Dito na ako nagulat sa salitang sinabi niyang, hindi ko man lang naranasan na magkaroon ng ina. Sabay tumingin ako kay Ate Maricel at nakita ko na nangingilid ang kanyang luha, na nakita ko na pilit siyang umingiti para itago ang kanyang nararamdaman. Napansin ko din na hinawakan ni Kuya ang kamay ni Ate dahil maging sila hindi rin komportable sa komento ng ina ng fiancé ko. Batid kong nalungkot at nakaramdam sila ng pagkadismaya. Dismaya. Iyan ang pinaka-ayokong mararamdaman nila Ate at Kuya. Iyan ang pinaka-iniiwasan ko na maramdaman nila. Sa simula pa lang nung una, alam na ng nobyo ko ang tungkol sa buhay ko, na ang tingin ko kila Ate at Kuya ay mga magulang ko, lalong-lalo na kay Ate. Na kahit Ate ang tawag ko sa kanya, ang pagkakasabi ko sa nobyo ko, siya ang tumayo kong pangalawang ina, mula sa pag-aaruga at pagmamahal. Bigla akong na-turn off sa fiancé ko dahil habang nagsasalita ang kanyang mami, nakita ko siyang ilang beses na tumango, lalo na sa parte na sinabi ng ginang na hindi ko naranasang nagkaroon ng ina. Kawawa ka naman, ang hirap ng pinagdaanan ko at inggit.
Wala akong itinago at kung tutuusin, proud na proud ko pa itong ibinahagi sa kanya. At hindi ako makapaniwala na ganoon ang lalabas sa bibig ng kanyang ina, na ininsulto niya ako at lalong-lalo na si Ate Maricel. Ikinalas ko ang pagkakahawak ng babaeng iyon sa kamay ko at bigla akong tumayo na pati yung upuang inuupuan ko ay natumba. Thud! Malakas na tunog patalikod. Lahat sila ay nagulantang at nagsalita ako kina ate at kuya na, "Tara na!" At tinanggal ang engagement ring at inilapag ko sa mesa. The wedding is off. Maikli kong sambit. Sabay hinawakan ko ang kamay ni ate palabas ng restauran at nakita kong sumunod si kuya. Pag uwi namin sa bahay, makailang saglit lang ang dati kong fiancé dumating sa bahay at nagtanong kung anong problema. Galit kong sinabi sa kanya na, "Ilang beses kong sinabi sa'yo na meron akong ina. Wala kayong karapatan na magsalita ng ganoon. Wala akong na-miss. Hindi ako nainggit. Hindi rin ako nahirapan. Wala man akong masyadong memorya sa nanay kong nagsilang sa akin. Pero si ate, siya ang nagpunan ng lahat ng iyon. At alam mo yun, alam na alam mo ang turing ko sa kanila, pero mukha kang tanga na sumasang-ayon sa mami mo. At dahil ikaw mismo hindi mo nauunawaan ang maling ginawa ng nanay mo, hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo. Umalis ka na! Halata naman na wala kang naintindihan at makitid ang kokote mo, na kahit pa na ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo. Mas nanaisin ko pang maging dalaga. Leche ka! Umalis ka sa harapan ko at huwag ka nang magpapakita pa." Humingi ka agad siya ng tawad, pero wala na, sarado na ang utak ko dahil alam ko kapag itinuloy ko ang kasal, hindi lang iyon ang una't huling beses na mangyayari. Alam kong mas maraming posibilidad na pang-iinsulto ang maaaring maganap. Kung ngayon pa lang nagawa na nilang bastusin kami ng ganoon, hindi ito malayong mangyari muli. At hindi ko naiintayin pang mangyari ito. Kaya tumalikod na ako at sabay isinara ang gate. Noong mga sumunod na ilang linggo, patuloy pa din ang pagtawag sa akin ng dati kong fiancé at pati na rin ang kanyang ina. Pero hindi ako nagpatinag at hinayaan ko lang sila hanggang sa sila na din mismo ang sumuko. "Sorry Iris," wika ni Ate Maricel. "Ate, ako po ang dapat humingi ng patawad. Pasensya na po, nagkamali ako ng pagpili ng lalaki. Hindi na po ito maulit. Hindi ko po hahayaang mainsulto at makaramdam kayo ng pagkadismaya. Sorry po ate, sorry po kuya." Wika ko nang nakayuko. Nahihiya ako dahil ako pa ang naging rason ng paghihiwalay niyo. Baka pwede mo na siyang patawarin. Pasensya na Iris. Sagot muli ni ate. "Ate, ang totoo niyan, binigyan mo pa ako ng pabor dahil natuklasan ko bago pa lang kami ikinasal kung anong klaseng tao ang magiging biyenan ko at kung paano niya pinalaki ang kanyang anak na parehong bastos, mapangliit ng kapwa. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa mga taong katulad nila. At ngayon, alam ko din na ang dati kong fiancé, kapag kinasal kami, lalabas din ang pangit niyang ugali gaya ng kanyang ina. Kaya salamat sa lahat ate. Sinagip mo ako sa isang malalim na balon na tunay ngang napakaswerte ko at nagkaroon ako ng isang huwarang ina na tulad mo." Paliwanag kong muli at niyakap siya ng mahigpit. Alam kong hindi pa katapusan ng mundo at meron ding darating o nakalaang lalaki para sa akin. Nakikilalanin at igagalang sina ate at kuya bilang mga magulang ko. At habang hindi pa ito dumarating, abala naman ako na suklian ang lahat ng kabutihan at sakripisyo nila sa akin. Nabatid kong hindi ko ito mapapantayan, pero sisikapin ko na mapunan ito. Lalo na sila ang dahilan kung bakit meron akong magandang buhay at propesyon. Maraming salamat ate at kuya. Mahal na mahal ko po kayo. Na palagi kong sinasabi sa kanila araw-araw dahil ang kanilang ngiti ang nagpapagalak at nagpapataba ng puso ko. Pangalawang video. "Anak, nandito ka na pala. Ba't hindi ka man lang nagsabi?" Sambit ni nanay habang dali-dali akong sinalubong sa pintuan at agad akong tinulungan sa aking mga bitbit at niyakap ako ng mahigpit. "Okay lang po nay. E di, hindi na po sorpresa," nakangiti kong sagot. "Kuya!" Nakangiting salubong sa akin ng mga kapatid ko. Madalas ko itong ginagawa sa tuwing meron akong bakasyon.
Bibihira ko silang makita sa loob ng 1 taon at ang kanilang sabik at gulat na ekspresyon ang palaging nagpapangiti at baon-baon ko sa tuwing ako ay babalik sa bansa kung saan ako nagtatrabaho bilang OFW. Isa akong inhenyero sa bansang Saudi. Halos maglilimang taon na ako dito magmula noong natanggap ako sa trabaho. Pagkalapag ko ng mga dala kong gamit, ang mga kapatid ko ay aligagana buksan ang luggage para makita ang kanilang mga pasalubong. Ang kanilang paboritong tsokolate, gustong sapatos, damit, gamit at mga pagkain galing doon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kanilang mga habilin at syempre, inihanda ang lahat ng kanilang mga nais. Tunay ngang nakakataba ng puso na makita ang pamilya ko na natutuwa, napapahalagahan ang mga sakripisyo ko at ang pagsasabi nila ng maraming salamat ay tila ba parang chorus sa isang musika kapag naririnig ko ito. Anak, kahit kailan ata, hindi ako masasanay sa palagi mong pagsusorpresa sa amin. Sasaglit muna ako sa palengke at ipagluluto kita ng mga paborito mo ha. Nakangiting sambit ni nanay at nagmamadaling umalis ng bahay upang magtungo sa palengke. Ay nga pala, meron ka pa bang gusto? Sabihin mo lang bago ako umalis. Dagdag niya at hinintay ang aking kasagutan. At ang ulo ko ay umiling bilang tugon sa kanyang katanungan. O siya, alis na ako ha, paalam niyang sambit. Ang katotohanan, naging pamilya ko si nanay at ang 2 kong kapatid ngayon ay sa pamamagitan ni Tio Luis, na isa sa mga taong tinitingala at hinahangaan kong tao. Labis akong nahihiya sa ibubunyag ko dahil hindi ito kaaya-aya. Ang unang pagkakataon noong nagkita kami ni Tio Luis ay nung siya ay pulis na dumating nang nahuli ako ng may-ari ng butika dahil matapos kong makuha ang gamot, bigla akong humaripas ng takbo at hindi ko ito binayaran. Subalit, ako ay nahuli ng empleyado ng butika at ako ay dinala sa presinto. Sir, ikulong niyo ho itong batang to. Ang bata-bata pa, magnanakaw na. Wika ng empleyado habang sobrang higpit ang pagkakahawak niya sa aking braso upang tiyaking hindi ako makatakas. Habang nagpapaliwanag ang empleyado hinggil sa nangyari, ako ay tahimik lamang. Hindi kumikibo at nung mga sandaling iyon, ang iniisip ko lamang ay si Lola. Nais kong ihatid sa kanya ang gamot at harapin ang aking parusa pagkatapos niyang makainom nito. Sobrang taas ng lagnat ni Lola na tila kasing taas ang temperatura ng nagliliyab na uling. Hanggang sa hinawakan ng pulis ang aking balikat at tinanong ako, Iho, totoo ba ang paratang sayo? Malumanay niyang tanong. Nanginginig akong tumingin sa kanya at nagsimula nang bumuhos ang luha ko na parang tubig talon. Ako nga pala si Teniente Luis. Huwag ka matakot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Dagdag niyang muli, sabay ngumiti ng bahagya at itinango ang kanyang ulo. Opo, kailangan po kasi ni Lola ng gamot. Sobrang taas po ng lagnat niya. Ayaw ko po siyang mawala. Siya na lang natitira kong pamilya. Parang awa niyo na. Gusto ko pong mapainom ng gamot si Lola. Humihigbi kong sambit. At itinoo ni Teniente Luis ang kanyang atensyon sa may-ari ng butika. Magkano yung gamot? Tanong nito. Sabihin mo sa akin kung magkano yung gamot at babayaran ko na lang, dagdag niya. 30 po sir, sagot nito at nakita kong dumukot sa kanyang bulsa at iniabot ang bayad sa gamot. Ito yung bayad sa gamot. Abunuhan ko na lang. Baka naman okay na to upang maresolba ang sitwasyon. Ano sa tingin mo? Sabi niya sa may-ari. Sir, opo, salamat po. Iwan ko na lang po sa inyo yung bata. Maraming salamat po, Teniente. Wika ng may-ari at inaya niya ang kanyang empleyado na umalis. Matapos umalis ng mga taong nagrereklamo laban sa akin, itinoon na ni Teniente Luis ang atensyon niya sa akin. Iho, pwede mo ba akong samahan papunta sa bahay niyo? Tanong nito. Huh? Opo, sagot ko. Sabay biglang kumulo ng malakas na tunog ang tiyan ko na nangangahulugang ako ay nagugutom.
Sa sobrang pag-aalala ko, ang tanging naisip ko lamang ay ang makakuha ng gamot para kay Lola. Hindi ko muna prioridad kung saan ako kukuha ng makakain. Nagsimula kaming maglakad papunta sa tahanan namin ni Lola nang biglang huminto si Teniente Luis sa may karinderya. Bumili ito ng pagkaing kanin at may sabaw na ulam na pinabalot. At nung nakarating kami sa bahay, nakita niya si Lola na sobrang init. At yung bitbit na pagkain na binili niya, dali-dali niya akong inutusang ilagay ito sa mangkok. Pinahigop niya ng kaunting sabaw si Lola at saka pinainom ng gamot. Hindi ko inaakala na ang pagkaing binili niya sa karinderya ay para sa amin pala iyon. Inutusan din niya akong bumili ng yelo at inilagay niya sa maliit na planggana na may kaunting tubig. Nagpakuha ng bimpo, binasa, pinigaan, at inilagay sa ulo ni Lola. Matapos niyang asikasuhin si Lola, itinoon na naman niya ang kanyang atensyon sa akin. Iho, kumain ka na. Yung may sabaw, itabi mo yung natira para sa Lola mo ah. Meron ka bang lapis at papel? Wika niya. Tumango ako at ibinigay ang kanyang hinihingi. Nakita ko na isinulat niya doon ang kanyang numero sa presinto at ang kanyang personal na numero. At sinabing, kapag may emergency, maaari mo akong tawagan at huwag mo kalimutan na painumin muli ng gamot ang lola mo. Bumilang ka ng kada 4 na oras hanggang sa bumaba ang kanyang lagnat. At dalasan mo ding basain muli sa malamig na tubig yung bimpo ah. O paano, mauna na ako. Maraming salamat po sir, wika ko. Walang anuman, at saka mas maganda kung tawagin mo na lang akong Tio Luis. Mas magandang pakinggan. Tugon niya at saka tuluyang lumabas ng bahay. 11 taong gulang ako noon nung nagkasakit si Lola ng malubha. Kaya naman naisipan kong umastang bibili ng gamot pero ang totoo ay kukunin ko ito. Una pa lang, intensyon ko nang kuhain ito dahil wala naman akong salaping pambayad sa gamot. Si Lola na lang ang tanging natitira kong pamilya at lumaki ako sa kanyang pangangalaga. Hindi ko kilala ang aking ama at ang kwento ni Lola sa akin na ang aking ina nagpaalam lamang na meron siyang papasukang trabaho sa kalapit bayan pero hindi na ito bumalik. Nag-alala si Lola baka merong masamang nangyari sa aking ina. Ngunit sa kanyang pagsisiyasat, meron daw nakakita na sumama pala ito sa isang lalaki na nakilala niya sa may talyer. Ang nasabing lalaking iyon ay merong kamag-anak na kinumpirma nito na sumama nga ang aking ina sa lalaking iyon patungong paluwas ng Maynila. At wala naman kaming cellphone o landline, hindi namin alam kung paano kami makikipag-ugnayan sa aking ina na kung babalik ba siya o hindi. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, nakatanggap kami ng sulat mula sa kanya at kaunting pera. At sinabing huwag na siyang aalalahanin at nasa mabuti siyang kalagayan. Humingi din siya ng paumanhin sa sulat at sinabing ipinapaubaya na niya ako kay Lola. Iyon na din ang huling balita at ugnayan namin sa kanya magmula noon. Tinanggap ako ni Lola ng buong puso at ibinuhos niya ang nag-uumapaw na pagmamahal sa akin. Marahil sa kanyang isipan, nais niyang punan ang mga pangungulila ko sa magulang. Na kahit na inabando na ako ng sarili kong ina, ipinaramdam sa akin ni Lola ang mainit niyang pagmamahal bilang ina at lola. Ang buhay namin ay salat, na madalas ang ulam namin ay talbos ng kamote, minsan kangkong at iba pang gulay na maaari naming iluto na makikita sa kabundukan. Nakadalasan, ito ang nagtatawid ng aming gutom, lalo na kapag wala kaming salapi para makabili ng bigas. Si Lola ay nagtatrabaho bilang mananahi sa isang patahian ng kortina, kobre kama, punda at iba pa. At dahil ilang araw nang may sakit, hindi siya makapagtrabaho. At nung oras na umalis si Tio Luis, sinunod ko ang mga habilin niya at sumapit na ang malalim na gabi. Dito ko napansin na bumaba na ng bahagya ang lagnat ni Lola. Gumising din siya at dito ko siya pinakain ng may sabaw. Labis akong natutuwa dahil bumuti ang kanyang pakiramdam.
Hanggang sa kinaumagahan, nagulat ako dahil bumalik si Tio Luis sa aming tahanan. Sa pagkakataong ito, meron siyang daladalang bigas, delata, noodles at gamot. Hindi ko inaasahan na babalik siya, lalong-lalo na may dalang pagkain. Sa pagkakataong ito, nakausap na niya si Lola at bumubuti na rin ang kanyang kalagayan kahit na may lagnat pa siya ng kaunti. Nagpasalamat din si Lola sa tulong ni Tio Luis sa amin. Ang akala kong bisitang niyang iyon ay una't huli na dahil nais niya lamang makita ang kalagayan ni Lola at nung nakita niyang maganda ang resulta, inaasahan ko na hindi na siya muling babalik. Pero makaraan lamang ang ilang araw, laking gulat ko nang naroroon siyang muli sa aming tahanan. "Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka?" tanong niya. Kasi po, may field trip po ngayon ang paaralan, hindi po ako kasama. Nakayuko kong sagot. "Ganun ba?" tugon niya. "Anong iniisip mo? Nakita kita ang layo ng tingin mo." Sambit niyang muli. "Iniisip ko po kung saan po ako pwedeng mamasukan para po meron akong ipandagdag sa kinikita ni Lola. Ayaw ko na po sanang mag-aral. Gusto ko na pong magtrabaho na lang. Nakakahiya po, pero ayaw ko na pong maulit yung ginawa ko na ninakaw ko yung gamot." Mahina akong sambit. "Iho, hindi ako sang-ayon sa sinabi mong ayaw mo nang mag-aral. Alam mo ba, pag-aaral lamang ang tangi mong magiging sandata sa laban ng buhay. At kung ayaw mong mangyari ang mali mong nagawa, maaari kang magbago o burahin itong alaala sa isipan mo. Kaya nga 'di ba, may pambura sa dulo ng lapis. Isipin mo na lang na maaari mong burahin ang pangyayaring iyon. Sa anumang hirap ng buhay, tanging edukasyon lamang ang makakapag-ahon sa buhay mo at ng lola mo. Kung magaling kang mag-aral, matataas ang mga grado mo, merong mga paaralan ang nagbibigay ng libreng matrikula sa oras na ikaw ay mag-aral sa kolehiyo. Pakatandaan mo, kapag may edukasyon, mas malaki din ang tsansa mong kumita ng malaki. Paliwanag niya. Dito na nagsimula ang aming pagiging malapit at naggabay sa akin na para ko ng isang ama. Sa totoo lang, ang nasa isip ko noon, marahil naaawa siya sa akin, sa kalagayan namin, at ang kanyang pagkakawang gawa na iyon ay hindi rin magtatagal. Kaya naman, tinandaan at isinaulo ko ang kanyang mga pangaral at payo na palaging nagpapasalamat at siya din ang nagkumbinsi sa akin na kapag meron kang pangarap, kailangan mong mag-aral at lahat ng pagsubok makakayanan mong malagpasan. Kung noon, hindi ko alintana na makakuha ako ng pasadong grado sa paaralan makatapos lamang ako ng elementarya. Subalit noong nakilala ko si Tio Luis, dito na ako nag-aral ng mabuti, na siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa, na kahit na isang tulad ko, ay mayroong karapatang mangarap. At dahil ako ay nahuhuli sa pag-aaral, kaya naman mas lalo kong pinag-igihan ito at nung ako ay nagtapos ng elementarya, mas mataas-taas na sa mga palakol ang mga grado ko, na mas lalong nagbigay sa akin ng motibasyon na makakayanan kong makakuha ng mas mataas pa na grado. Sa mga panahong ding ito, dito ko din napagtanto na hindi lamang simpleng kawang-gawa lamang ang ginawa ni Tio Luis. Hindi siya nawala, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa amin at paminsan-minsan nagbibigay ng bigas. Ang kanyang misis ay merong maliit na bigasan at sari-sari store at kapag wala akong pasok, nagpupunta ako sa tindahan nito upang maglinis sa labas, magtapon ng basura, at naglilinis din ng kanilang bakuran na paraan ko upang ako ay makabayad sa kanilang kabutihan. Dito din ako tinuruan ni Tio Luis na magkumpuni ng mga gamit gaya ng sirang ventilador, ilaw at maging ang kanyang owner jeep. At ako ang kanyang naging kanang kamay. At sa pamamagitan nito, dito ako nagka-ideya kung ano ang aking nais. Habang nag-aaral ako sa sekundarya, alam ko na ang mga maigsing kurso sa TESDA at naisa ng mag-aral bilang mekaniko. Ngunit
Salungat ang opinyon ni Tio Luis dito dahil mas mainam daw kung ako ay mag-aral bilang isang inhenyero. At iyon ang aking naging layunin. Hanggang sa nung ako ay second year high school. Merong bagong lipat na estudyante. May pagka-arugante dahil siya ang may kaya sa aming magkakaeskwela. Palagi niyang ibinabandera ang kanyang maganda at bagong-bagong sapatos. Siya din ang nag-iisa sa aming klase na mayroong sariling cellphone. Kaya naman lahat ng mag-aaral doon nais siyang maging kaibigan. Ngunit ako lamang ang nag-iisa sa aming silid-aralan ang hindi nagpakita ng interes sa kanya at napansin niya ito. "Oy Ron, aral ka ng aral, nagpapakitang gilas ka, wala ka namang pambayad kapag nag-college ka, sayang din yung pag-aaral mo. Isang katulad mo, imposible kang makatapos. Magandang sapatos nga, wala kang pambili, mag-aral pa kaya?" Hindi mo ba alam na libo-libong piso ang tuition fee? Wala ka naman nun at kahit na mag-aral ka pa, tagalinis lang ng sapatos ang magiging trabaho mo. Bakit hindi mo nasimulan ngayon? Linisin mo yung sapatos ko. Iilan lamang yan sa mga pangiinsulto niyang sinasabi sa akin na sa bawat oras, hinahayaan at hindi ko ito pinapansin. Ang mahalaga ay mataas ang grado ang makuha ko at nakapokus ako sa pag-aaral. Bagay na madalas akong napupuri ng aming guro dahil dito, na marahil mas lalong nagpapainis sa kanya dahil mas mataas ang aking mga marka kaysa sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na mula sa pangungutya sa salita, ginamitan pa niya ito ng pisikal. Recess noon, may baon akong kanin at isang itlog. Habang kumakain ako ng pagkain at nagbabasa ng libro, pumasok siya sa silid-aralan at hindi ko na malaya na dumiretso siya sa akin. Nang bigla niyang dinuraan ang pagkain ko, sabay sabing, "Nakaharang kasi yung pagkain mo, para yan sana sa sapatos ko, ipapalinis ko sa'yo." At nakita kong gumisi. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakapagtimpi. At itinulak siya. Napaupo ito sa sahig pero siya ay nabangga sa desk bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Merong nakakita na iba naming mga kamag-aral pero pinabulaanan niya na hindi niya daw sinasadya at dahil hindi daw niya iyon inaakala na mapupunta sa aking pagkain. Kaya naman, inabisuhan ako ng aming guro na kailangan kong dalhin ang guardian ko. Pero hindi ko mapigilang umiyak sa harapan ng aking maestra dahil ako na nga ang naapi na ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Nakita ko sa kanyang reaksyon na pinapaniwalaan niya ako dahil may ilang mga kaklase ako na nagbigay ng pahayag hinggil sa nangyari. Ngunit dahil may nasaktan, kailangan ko pa ring magsama ng nakakatanda. At kung hindi pwede si Lola dahil matanda na at may karamdaman, tinanong niya ako kung meron pa akong kilala na pwedeng magrepresenta sa akin sa harapan ng mga magulang nung kaklase kong iyon. Dito naisip ko si Tio Luis. Kaya naman tinawagan ko siya at tinanong kung maaari ba siyang magtungo sa aming paaralan kinabukasan. Nung tinanong niya ako kung bakit, nagsimula akong magpaliwanag hanggang sa hindi ko na napigilang humagulgol. Labis na masakit para sa akin na hindi patas palagi dahil lamang ako ay dukha. Kinabukasan, nakaupo akong mag-isa, kaharap ang mga magulang at yung kaklase kong iyon. Ang kanyang ina ay nagsisisigaw doon dahil napilayan daw ang kanyang anak na kailangan pa itong ipagamot sa ospital. At ang perwisyong dinulot ko, "Mrs., maari po ba kayong huminahon? Maari po bang huwag kayong magtaas ng boses?" Pakiusap ng aking guro. Ngunit kahit anong pakiusap ng aking guro, tila ba hindi ito naririnig ng nanay na iyon hanggang sa sinabi niyang kailangan kong bayaran ang danyos at perwisyong dinulot ko. Nakita ko ang nakakaawang tingin ng aking guro sa akin nang biglang merong kumatok sa bukas na pintuan. Pagtingin namin lahat, nakita ko doon si Tio Luis. Nakasuot ng uniforme, pumasok at binati ang mga magulang nung kaklase kong iyon. Nakita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mata dahil hindi nila inaasahan
na meron akong kamag-anak na tagapaglingkod ng bayan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang huling pagdating at siya din ang nagpresenta na magbabayad sa nagastos nila sa ospital. At nagtapos ang pagpupulong na iyon. Papauwi na kami ni Tio Luis mula sa paaralan nang bigla niya akong tinukso. Nag-aalala ako sa'yo dahil maliit ka. Pero mukhang hindi ko na pala kailangan pang mag-alala. Tinulak ko lang po siya ng bahagya kasi napuno na po ako. Nasobrahan na po siya at pakiramdam ko nung dinuraan niya ang pagkain ko, tinapakan na din niya ang pagkatao ko. Paliwanag ko muli at sa pagkakataong ito, namumuo na ang aking luha. Marami talagang hindi pantay-pantay o hindi patas sa mundo at marami ka pang mararanasan na ganito sa hinaharap. Pero hindi ibig sabihin kapag napuno ka na, pipiliin mo ang maging pisikal. Lalo na hindi natin alam ang magiging resulta na maaring mas lalo pang mapasama. May mga bagay na hanggat maaari, hindi mo na dapat patulan. Gaya na lamang nito. At sana matutunan mong huwag itong pansinin, tiisin at hanggat maaari ay iwasan. At gaya nga ng sinabi ko, kapag natupad mo ang pangarap mo, nakatapos ka, walang sino man ang maaaring yumurak o tumapak ng pagkatao mo. Paliwanag niyang muli sabay haplos ng aking ulo. Nasa huling taon na ako ng sekundarya nang tuluyan na akong iniwan ni Lola. Batid kong may nararamdaman na siya, ngunit pinili niyang hindi magpagamot at manatili sa bahay. Ang huling habilin niya sa akin ay magpatuloy ako sa buhay, habang hawak niya ang aking kamay. Wala akong ibang malapitan kundi si Tio Luis. Labis akong humahagulgol dahil sa pagkakataong ito, tuluyan na akong mag-isa. At nung nakita niya ako, niyakap ako ni Tio Luis, sabay sabing, "Tahan na iho. Nandito na ako." Siya din ang tumulong na maayos maipalibing si Lola. Matapos noon, pinatira nila ako sa kanilang bahay. Meron silang 2 anak na lalaki. Sinabi nila sa akin na pag-igihin ko ang pag-aaral para makakuha ako ng scholarship at matagumpay akong nakapasok sa isang state university sa aming probinsya. Sa paglipas ng panahon, nagtatrabaho din ako habang nag-aaral. At sa suporta ni Tio Luis at ni Nanay, natupad ko ang pangarap ko na makatapos ng mechanical engineer. At hindi ko makakalimutan ang isang maliit na card sa loob ng baunan ko na may mensaheng, "Ron, good luck sa test mo. Kaya mo yan." Isang pang-engganyong mensahe mula kay Nanay at kay Tio Luis. At nasa bulsa ko din ang pulang panyo na sinabi ni Nanay pampadagdag ito ng swerte kapag merong suot na kulay pula sa araw ng pagsusulit. Ang pagsusulit na iyon ay para makakuha ako ng lisensya para sa aking propesyon. At nung araw na lumabas ang resulta, lahat kami ay nagdiwang dahil isa ako sa mga nakapasa. Hindi pa nagtatapos ang aking pangarap dahil sa pagkakataong ito. Nais kong suklian ng sobra-sobra ang lahat ng tulong sa akin ni Tio Luis. Nais kong kumita kaagad ng pera at naisip kong mag-abroad kaya naman dito ako nag-apply. Subalit ang pangarap kong ito ay hindi na masasaksihan ni Tio Luis dahil inatake siya ng stroke habang nagmamaneho at bumangga ang kanyang sasakyan. Ang bigla niyang paglisan ay labis na ipinagluksa at dinamdam ni Nanay, lalo na mga bata at nag-aaral pa ang kanyang mga anak. Kaya naman nung mga oras na nakatanggap ako ng tawag mula sa agency, agad ko itong kinuha at ipinangako kay Nanay na ako na ang poprotekta sa aming pamilya at hindi ko sila pababayaan. Nalungkot siya nung ako ay umalis. Pero sabi ko ito lamang ang tanging paraan upang kami ay makapagpatuloy. Sa pag-alis ko sa bahay, mas lalong mabigat dahil ang mga plano kong ipasyal si Tio, ang ibili ang kanyang mga nais, ay hindi na mangyayari pa. Gayunpaman, kasama ko pa naman sila Nanay at mga kapatid ko at sisiguraduhin na mas lalong magiging komportable ang kanilang buhay.
Sa bawat pag-uwi ko ng bansa, palagi ko itong itinutuon sa araw ng kaarawan ni Tio Luis. At kada taon kami ay nagpupunta sa sementeryo upang dalawin si Lola at ang puntod ni Tio Luis upang kantahan siya at ipagdiwang ang kaarawan niya na kumpleto kaming pamilya. At lahat kami hindi mapigilan ang mapaluha dahil makikita mo sa aming mga mata ang labis na pangungulila. Miss na kita, Tio Luis. Miss na miss ko na po kayo ni Lola. At magpasa hanggang ngayon, taus-puso akong nagpapasalamat. Sambit ko, sabay hinawakan ang kamay ni Nanay at kaming lahat na pamilya ay magkakaakbay na tinitingnan ang litrato ni Tio Luis na may kaunting ngiti sa aming labi. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!